Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagulantang nga itong si Kuting ng Norte na ito dahil talagang binaltahan niya nga rin si BP Inday Sara na talagang puro na lang pakulo ang kanilang ginagawa. Lalo na nga't nagsama nga si BP Sara at Manang Aimee dahil matatandaan natin kamakailan nung isang araw ay talagang inendorso nga ni BP Inday Sara itong si Manang Aimee na talagang nagulat nga si Kuting ng Norte at talagang pilit nga na talagang hindi nga raw ito tama dahil may agenda nga raw silang ginagawa. Ngunit dito nga natin makikita na talagang mas lalo nga napahiya itong si Kuting ng Norte na ito dahil talagang hindi nga hinayaan ni BP Inday Sara na talagang mawala ang kanilang mga tagahanga at taga-suporta na kung titignan at pag-aaralan natin ay halos buong bansa ang naniniwala nga sa kakayahan ni BP Inday Sara at tumaas mga ang trust rating neto kaysa kay Kuting. Dito natin mapapansin na talagang magkakaalaman na dahil ngayon nga ay talagang papalapit ng papalapit ang mga botohan na naman at sana ay bumoto tayo sa naaayon sa tama at hindi magpapabili sa mga nagbibili ng mga boto. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Political firm, strategies, chuchu na hinahire yan sila para i-promote. May mga strategies, not only Filipino, but even sa iba't ibang mga bansa, international, may mga political strategies na hinahire na binabayaran ng milyon-milyon para pabanguhin ang isang kandidato. Paano mo pababanguhin si Mangga? Si Aimee Marcos, paano mo pabanguhin? Okay. Alam niya, adik yung kapatid niya eh. Putang ina. Oh, pababanguhin mo? Alam niya, adik yung kapatid niya. Tapos isasalang mo. So, ibig sabihin, if you're supporting Pangulong Duterte, ito lang. Kung supportan niyo si Pangulong Duterte, at Pangulong Duterte at si Nicky Cosseteng, actually tahimik, na bangag-bangag si Marcos. Yung ginawa kay PRRD, naniniwala kayo na si PRRD ay nagbigay ng change, and hope sa atin, which is true naman. O tapos ngayon, dahil na bumabaliktad si Aimee Marcos, bobotohin ninyo. I'll tell you something, kinuwento ko. Noong nakilala ko si Aimee Marcos noong 2017, nung ako ay naimbita sa kasal ng kanyang anak, totoong magaling mag-alaga si Aimee Marcos ng kaibigan. Magaling siya magbigay sa iyo ng special treatment. Binigyan niya ako ng special treatment noong 2017. Inasikaso talaga ako. Gusto niyo kwento ko? Gusto niyo ba ikwento ko? Baka hindi niyo pa alam. Mag-comment ka dyan, inom lang ako ng tubig. Kasi pag ayaw niyo, hindi ako magkukwento. Ito, totoo lang. Kasi naikwento ko to kanina, ay kahapon, yung mga na-meet kong mga kamag-anak. Para may idea kayo. This is my personality. 2017, inimbita ko ni Aimee Marcos, mga kababayan, sa kasal ng kanyang anak na si Michael and yung Karamang Lapos. Remember that? Okay? Minessage ako ng kanyang staff. Hindi siya personal nag-advise sa akin na pwedeng na pumunta ako, ganyan-ganyan. Willing silang sumagot ng aking pamasahe. From US to the Philippines. Anong sabi ko? No. Nagkataon na pauwi talaga kami ng Pilipinas, so wag nyo nang sagutin. Okay? Wag nyo nang it's okay lang, I can afford to pay my transpo. 3 kami. Jowa, Jonakis, wala pa akong apo noon. So umuwi kami ng Pilipinas, sarili kong pera. Bakit ayaw kong pabayaran yung pamasahe ko? Na alam ko maraming pera ang mga Marcos. Kasi ayaw kong gamitin nila against me. Ito, hindi na pa, totoo naman ako ever since sa inyo. Pagdating sa Pilipinas, November 2017, I think kung hindi ako nagkakamali, ang kasal 27 yata yon. So, I forgot. Basta somewhere, ang pumunta kami ng Pilipinas, akarating ko ng Pilipinas, November 20-ish. I just forgot, 21, 22. Kailangan ko pa lungkatin yung mga ticket record na dyan lang naman sa email.
So ngayon, ang mga staff ni Amy talaga sa akin, in fairness, mababait sila. Miss Maharlika, pakibigay sa akin yung information nyo kasi i-purchase kayo ng ticket. 3 kami na magpamilya. Ngayon sabi din ng Joars ko, wag na wag kang magpalibre ng pamasahe sa mga yan at gagamitin nila against you. Okay, so ang nangyari doon, sabi ko total inibitan naman nila ako, di ba? Talagang mag-suspend naman tayo ng time doon, Sabi ko, sige, ganito na lang. Yung sa akin na lang, wag na kayong kasama. At saka ayoko naman talaga ibigay ng information ng family ko sa kanila. So, ang katotohanan, nagbinayaran ng ticket from Manila to Lawag. Okay? That's understandable dahil imagine, pauwiin ka mula Pilipinas para sa kasal. Although during that time, it's an honor. Okay? It's an honor talaga. So kaya pumunta kami. So yun ang totoong kwento. So pagdating ko sa Lawag, nakita niyo yan, live yan, nandiyan sa Maharlika. I don't know kung nabura na ba yung mga ano. Pagdating ko sa Lawag, may 3 staff. Kaya gusto kong malaman sa'yo kung gaano kagaling mag-alaga si Amy Marcos. Pag may nakikita silang mayroong supporter o magagamit ka. So pagdating ko sa Lawag, 3 staff ang sumalubong sa akin na nag-assist sa akin for 5 days. Meron pa nga doon nakalagay, welcome to Lawag, Maharlika. Kaya nga sabi ko doon sabi ko may mga ganitong eksenang ganyan. Ano ako? Diba? First time ko kasi nangyari mga ganon. So, ngayon, nandoon si Amy, nagsayaw-sayaw pa kami doon sa Lawag. Parang mga ati-atihan doon na mga local, not ati-atihan, but local dancers, no? Tapos, ang daming bus na nakapila para sa mga bisita from all over the Philippines. Ngayon, ang sabi ko doon sa Junakis ko at jowa ko, sabi ko, tara na, magsakay tayo ng bus. Sabi ko na gano'n, excited na ako. Ang sabi ng staff, ma'am, hindi po kayo. Dahil may sarili akong service na provide ni Amy Marcos as a visitor. O, di ba? Kabog sa baka, may driver pa. Okay? Di ba? O, ipa-hair follicle test muna ni Amy o si Amy. Totoo yun. Di ba? Hindi ko naman, kinuwento ko na yun actually sa ibang vlog ko long time ago na kasi yun. Special treatment talaga. Nung araw na dumating kami, may kumatok sa pinto namin. Nakalimutan. Andiyan naman recorded naman, hanapin ko pa pero ito lang yung recollection ko. May kumatok. Hi, Miss Maharlika. Ako po si ganito, si ganyan. Punta po kayo sa parang may salon. Kung gusto niyo po magpaayos, chuchu-chuchu. So, since hindi ako sanay sa ganung buhay, di naman ako celebrity ekik, sabi ko, aba, bongga, may mag-aayos pa ng hair ko and everything. Sabi ko, no, thank you. Sabi ko na ganun, okay na ako sa hair ko at ang magme-makeup sa akin, yung anak ko. So kasi may mga event yun, gabi-gabi yun. So kaya ako talaga maa-attest ko, magaling mag-alaga ng tao si Amy Marcos, ng kaibigan at ng supporter. Totoo yan. Okay? So ang question now is, dahil ba ako ay tinrato ni Amy Marcos 2017 na enjoy ko yung perks bilang supporter nila, ay tatahimik na lang ako at sasabihin ko sa inyo, hindi, kasi magaling talaga mag-alaga ng tao si Amy Marcos? No, because this is not about myself. This is not about na binigyan ako ng staff and everything. No, this is about your future. Yung pera na yan, okay, kaya nilang paikutin o bilugin ang mga tao para ipakita yung treatment na ganito. Kung nga parang kaya nilang bilhin ang pagkatao mo, but not Maharlika. Maraming nagsasabi, sayang naman yung friendship. Even kay Lisa Tanas, anong sayang dun? Paano magiging sayang ang friendship kung ang kaibigan mo ay sindikato? Right? So kaya totoo yun. Mga kaibigan po, ulit ko na lang kinakwento dito. Ang punto de vista natin, mga kababayan, so sa nagsasabi na talagang magaling mag-alaga si Amy Marcos, I can vouch that. But it's not about me na inalaga. No? It's not about you. So ibig sabihin, dahil pinakitaan si Maharlika, forever na tayo mag-Marcos-Marcos, kahit binubudol na tayo, binudol na nga tayo, di ba? Addictus benedictus na nga. Patunayan mo, Amy Marcos, sa amin, sa mga Pilipino, sabihin mo na ang kapatid mo, bata pa lang, sumisinghot na. Patunayan mo. At kahit magsabi ka pa, it's too late, darling. It's too late. Mag-retire ka na. Total, enjoy mo na lang yung buhay mo sa apo mo.
mag-repent ka, di ba? Mag-reflect ka. Ganun lang gawin mo. Ano pa ba kailangan nyo sa buhay? Kasi if you talk about public service sa Pilipino, what the heck? Anong public service? Oh, napagbigyan na kayo from governor, now senator. Ano, ang ginanda ba ang Pilipinas? Tangay na, ang krimen nga na pataas na pataas. Anong? Bigyan natin ulit ng chance? Ay, yawa. Kayo magbigay ng chance. Basta ako, never again. Okay, magsingutan silang pamilya, sabi ni Rister. Yun, mga kababayan. So, ako, nung nakita ko yung picture na yon, syempre mga nakakausap din tayong mga tao, you know me, marami tayong puting ahas. Hindi ako nababother doon. Basta ako lang bilang isang vlogger, bilang isang independent na walang humahawak sa liig ko para magsabi kung ano at diktahan o dahil kumikita ka ng pera because of your firm or whatsoever, BS. Alright? Never again to Marcos o Amy Marcos sa pamilya niya, mga anak niya, lahat, never again sa mga bangag. Diba? Gago ka na lang talaga kung boboto ka pa Embot sa imo. Ewan ko sa inyo. Pero ako, never again. Yun lang. So sabi ko sa inyo, kahit ingat pa yung paa ni Amy, paikot-ikutin ni Inday yan. Gusto ko nga, paikot-ikutin ni Inday yan, parang trompo. Diba? No to Marcoses. Sabi ni, ni Palangga, wala na, Evelyn Pasillos. Now what, mga kababayan? Kaya ngayon sabi ko nga, dahil the boat is sinking, huwag niyong kalimutan ang sinabi ni Miss Sanilet. Tandaan ninyo, nakakapasok to sa detention cell. Kausap nito si Pangulong Duterte. 'Di ba? Common law partner ito ni Pangulong Duterte. So definitely, nung nagsalita si Miss Sanilet na, yung WAEPEC, yung WAEPEC yung mga ek ni Amy Marcos. Ano yung mga nag-transpire ng mga pag-uusap ni Miss Sanilet nila, Kitty ng pamilya niya sa loob habang binibisita nila si Pangulong Duterte? Sige nga. So kung ano, sabi ko sa inyo, kung ano man ang strategiya na ginagawa ni Inday Sara, strategy na yon. Okay? Strategy niya ng bonggang-bongga yon. So, ang importante, kayo ay mga gising at huwag pumayag. Dito, hinahanap ko lang itong mga eksena dito, ha? Dahil nakita ng mga bangag, dyan sa Congress, na si VP Sara talaga ay lumalakas ng lumalakas, may mga panawagan na sila na parang, asikasuhin mo na ni Inday Sara na linisin ang kanyang pangalan at humarap sa mga impeachment chuchu-chuchu. Alam mo, kabado na sila. Di ba? Nawala. So, hindi na kailangan linisin ni Inday Sara ang kanyang pangalan. Dahil in the first place, malinis naman yung pangalan niya. Why? Sure nga ka ba? Ang binabato kay Inday, 125 million confidential funds. Then, tumahimik kayo, yung mga bangag o yung mga dilawan. Kung mga dilawan, wala kayo sa equation. Huwag kayong magpumilit na kasali kayo dito sa labanang ito. Yung mga dilawan na yan. So, hindi ka ba nakikita yung balik na naman tayo, ang budget insertion, national budget na inubos na ng mga bangag. You talk about 125 million funds to impeach Sara, Then tahimik kayo sa 5,500 controls, sa PhilHealth, sa lahat and everything. Sinisindak ng mga bangag ang mga natitirang matitino na hurado o judges dyan sa Supreme Court. So, kailangan din natin suportahan ang Korte Suprema at makinig tayo sa kanilang mga oral arguments kung sino yung mga takot o sino yung mga nababayaran. Kasi yung pinakahuli na lang natin pag-asa actually, yung Korte Suprema. Pero itong si Lisa Tanas, itong mga bangag, tinatry nilang i-bribe lahat yung mga yan. Kung kaya ni Lisa Tanas magpa-kidnap kay Pangulong Duterte sa 2 minor de edad at kung sino-sino pa, napakadali sa kanila ang mag-bribe ng mga judges. So make up your mind, darling. Make up your mind. So kaya number 56 sa balota, sabi di Palangga, Attorney Vic Rodriguez, Kong Marcoleta, lahat yan. Basta wag lang si Amy Marcos. Okay, sabi ni Senon Ebreo, ako at ang pamilya ko, never again to all Marcos candidate. Okay? Ayan. So ngayon, mga kababayan, tignan natin para may nag-message na naman. Tignan na natin ang ating mga mensahero. Tignan.
Ano na si Mangga? Bakit ini-endorse? Okay, nasagot ko na to Palangga. Okay, tignan natin, ha? Wow. Dean Chase, thank you. You're watching. Thank you so much. All right. Tignan natin itong mga eksena dito. Hi, Lai. Ayan, thank you. O, saan naman nag-message kanina sa akin ng mga puting ahas? Nawala na yung mga puting ahas, ah. Okay, I think. Okay, mamaya na yung puting ahas. Okay, magbasa muna tayo ng mga komento. Okay, dahil ngayon ang kinasasangkutan ng bayan natin ay puro kahirapan, kidnapping, lahat ng wawalang hiya ng mga bangag. Madam, napanood niyo na ba ang interview about sa Asin? Sabi ni oh my God. Oh, forget about that. Okay? Kalimutan niyo na yung mga walang prinsipyo. Let's move on na bangag si Marcos. Kahit sino pa ang ilabas nilang mga testigo na magpakalat ng kasinungalingan, yan po ay alam na alam ko prior sa kanilang pag-atake sa akin kay Harry Roque. Yung mga pabulak-bulaklak, putang ina, sino magpatsaga bibili ng bulaklak? Nag-send sila ng sariling ano. Ang dapat ang title niya, ang kanilang title dapat yung I can buy myself flowers, Miley Cyrus. Yun dapat yun. Okay, so forget about that walang prinsipyo. Okay, wag natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, yung the boat is sinking, the gum is bleeding. Ni bangag-bangag. Kasi nga, anytime, bantayan ninyo, wag maging alerto kayo ha. Pag may mga live, dapat naka-screen record kayo. Kasi anytime baga, boom, bumulagta si bangag. So, syempre, pag bumulagta yan, matataranta yung mga walang yan. Delete. So, kung naka-screen record kayo, pag bumulagta yan, edi kabog, huli sa akto. Tapusin ang mga Marcos, wag nang magpabudol, sabi ni Diana Kindiagan. Yun ang desisyon ko. Enough for these people promoting yung mga drama-drama nila, except Inday Sara. She has her own strategy. Alright? Tandaan ninyo. Okay. Well, kung gusto nyong saktan, sabi ni Julius, kung gusto nyong saktan si BBM, wag nyong iboto si me. Ayan. Truly Lee. Never again sa mga Marcos na budol din ako. Corrected by. Okay? Maging realistic tayo. Demoralize na ang alyansa. Kaya pabor kay VP Sara yan. Lipat na sa Team Suka, sabi ni Koshi. Exactly. Wala na. Kaya sabi ko, kung malakas, alam mo, ang mga politiko, saan ba yan sila dumidikit? Sa administration candidate at sa administration kasi they have the machinery. They have the money, the power. Tignan mo, ginagamit nila ang mga ayuda. Yung mga tao nagkakagulo, ganyan-ganyan, naiipit yung mga tao. Imagine mo, during election season, na bawal yung mga pagbibigay na yan. Sila lang, ang mga bangag, na gina-justify nila na, kasi kailangan ng tao, ang ayuda, kahit sa panahon ng election season, binabayaran ng mga pagkatao ninyo. Ang binibigay sa inyo dapat trabaho. Alam mo, dito sa mga kaibigan ko, mga nakausap, 2 days na kami magkasama, sabi ko, putangin ng bangag to, itong Lisa Tanas na ito, ang dami na nilang pera doon pa lang sa campaign. Nung mga pinigay sa kanila ng pogo ni sino yun? Rainier Chu, na ayaw nga ipatawag dyan sa Kongreso, at Senado, si Cassandra Ong na nagbigay yan kay Lisa Tanas. Di ba may nag-send ako ng expose tayo ng mga picture dyan sa inyo? Ang dami na nilang pera. Sabi ko nga, habang nag-uusap kami, kaya nga ang Pilipinas maging first world country. Kaya? Paano? Sa tingin nyo? Kaya ba maging first world country ng Pilipinas? Sagot. Yes or no? Okay. Kung yes, yes. Bakit? Di, gurgurin lang lahat ng mga kawatan, panagutin sa batas. Kaya, di ba, sabi ni Attorney Vic, dapat may gurguran pagdating sa mga kawatan. Di, gurguran lahat. Pag nagurguran, ang dami nila, pati mga pamilya nila, na nakikinabang indirectly. Diba? Pag ginurgur mo lahat yan, magiging first world country. Bawiin lahat ng mga ninakaw nila, bigyan ng mga livelihood programs, ipatayo ang mga infrastructures para sa mga social services. Di, first world country na tayo. Yung ayuda is gawing centralized. Diba? Kung DSWD, DSWD lang. Hindi dadaan sa PCSO Eklabus, idadaan kay congressman, mga buwaka ng Ginimis. Gurgurin lahat sa ngalan ng batas ang mga nakinabang sa nakaw ng bayan, pati pamilya nila.
Yung umuusbong pa lang, gurgurin nyo lahat para matakot. O sabi na, napaka-harsh mo naman, Maharlika. Pati mga nasa sinapupunan pa lang. Why? Harsh ba yon? Kung hindi ka magnakaw, magugurgur ba yung mga nasa sinapupunan pa lang? Of course not. Hindi ka naman nagnakaw. Bakit magugurgur yung asawa mo? Bakit magugurgur? Yung batas ko lang naman yon. Alam ko hindi mangyayari yon. Pero pag ako ang inelect nyo, ako gugurgur sa mga yan. Pag ako pinaupo nyo dyan, tapos lahat yung mga yan. Si Maharlika, inciting, chuchu-chuchu. Sinabi ko, pag ako ang umupo dyan, gusto ko maging first world country, lahat, whatever batas, magmilagro ako o tawagin ko ang whatever man. Ito yung kwentuhan lang naman to ng kapihan. This is not really, huwag nyo na masyadong seryosohin. But you know kung anong punto ko. Gusto nyo first world country? Lipulin ang lahat ng mga bangag. Na tulad ni Marcos Jr., bawiin ang mga perang ninakaw nila, ipasuka lahat ng mga designers, mga bulgaring, mga sinusuot ng mga asawa nilang mga hinayupak, ipalunok sa kanilang lahat. With that, may first world country tayo. Tapos na problema natin. But, nagkagawa nyo lang yan pag ako binoto nyo sa 2028. At 2028 yun. Di ba? Bangin. Sabi ko, naalala pa ni Palangga, Temo si Marlene Asi. Maharlika, hulog lahat sa bangin. That's my executive order number 1. Ijugjugin lahat sa bangin. Pero kawawa talaga. Seryosong usapan, kawawa kayo. Ito mga hinayupak na ito, talagang, dapat talaga, na to dapat talaga. Sabi nila, kasi may kausap kayo, grabe ka naman Palangga, gugurgurin, pati mga nasa sinapupunan. Sabi ko, kung yung mga tatay nila, kung hindi nagnakaw, magugurgur ba sila? Safe, di ba? Safe sila. Ang gugurgurin mo lang naman yung mga kawatan at saka yung mga indirectly na nakikinabang sa pera ng bayan. Sabihin nila, hindi, asawa naman ako, hindi naman ako nagnakaw, exactly, nagkumuha sa kaban ng bayan. Julul. Hindi ka talaga makakakuha directly. Pero ang asawa mong kawatan ay nanakawin ang pera, isasalaksak sa Kipailabong, ibibili ng pera ng bahay, ibibili ng mga Hermes, Bulgari, lahat, ipagbili ng mga bahay sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ka nga nagnakaw bilang asawa, bilang anak, bilang lolo at lola. Pero yung anak mo na nasa pwesto, ninakaw nila ang pera. Sila ang nagnakaw, idinugdog sa'yo. Tapos ang asawa, hindi kasali? Ano ka? Ano gusto nyo? Gorgorin ko na? Jutang sinimasa. Never again sa mga Marcos, ha? Sabihin mo kay Inday, okay? Sabihin nyo dyan, kay Inday Sara. Inday, comment nyo nga doon. Sabi ni Maharlika, kahit paikutin mo pati warik daw si Aini, never again. Right? Whatever strategy man kay Inday. So, basta ako, I am for, Maharlika for senator. No, huwag niyo ako iboto senator. Presidente agad. Presidente agad, di ba? Para lahat yan, matapos ko na lahat yan. Or maggawa tayo ng sarili nating gobyerno. Gobyerno laban sa mga bangag. Republika ni Maharlika laban sa mga bangag. Executive number 1, gur. Lahat gur ang mga yawa. Ay, nako. Anyway, basta don't forget ang ating mga kandidato. Abangan nyo yung aming live ni Attorney Glenn Chong, ha? Tungkol sa ating mga online voting. Huwag muna kayong bumoto, mga palangga. Okay, wag na wag. Dahil gugurgurin pa natin ang mga kalaban ng bayan. Panagutin natin silang lahat. Ang dami pang pwede mangyari. Tandaan nyo, marami tayong mga puting ahas na nagbibigay ng information sa atin. Alright? So huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil again, the boat is sinking, the gum is bleeding. Coming soon, magugurgur na si Ading. Right? Amy Marcos, tumigil ka na dyan sa mga emote-emote mo. Tama na yan. Kaya kung gusto nyong pa-unlarin ng Pilipinas, noon pa, lumaki ka na nga dyan sa politika, hindi pa rin na pa-unlad ng Pilipinas. Yawa. Yung ading mo, dumudugo na yung, ang gilagid. Tahimik ka pa rin. So, I believe na si Inday Sara ay talagang may sarili siyang strategiya. Sabi ni Katobi, Jung. Ayan si Jung. Gurgurin na lahat. The boat is sinking and the gum is bleeding ni Ading. Are you going? Yeah. Okay, I'll text you guys. Dalawa lang kayo? Okay, all right. Nag-iingay na ako, nag-iwan ng kapitbahay. Take care. All right. Okay, guys. Basta yun lang muna. Magtutok dito kay Palangga.
At, tuloy-tuloy natin yung pagbo-balljack. Alright, I'll see you again later. Today is Sunday. Uy, happy Sunday, happy Palm Sunday. Magsimba kayo at ako naman, sila magsisimba. Ako naman magdadasal din dito kasama ang aking Diyos. Alright? Diyan pa sila. Alright, take care. Bye-bye. Never again. Marilyn Bustos from Anaheim, California. One cup from Ilocos Norte and Sec ni Briguet